Hindi naman yung video games yung magiging problema dito eh. Kasi at the end of the day, ang mga bata may parents. It means they can be influenced by just any other things na makikita nila sa buhay nila. It is just so unfair to isolate specific influence and make it the root cause of the problem. What about other bad things that they see every day? Kasi kung ganun kadali na ma-influence sa mga bata sa mga ganitong mga bagay, paano yung mga napapanood nila sa TV, sa prime time, na mga batukan, yung mga ganyan, paano si Vice Ganda? Paano yung mga kabit-kabitan sa mga telenovela? Yun yung mali na i-isolate mo na video games lang. Because it could be any other thing. What's so funny is, etong mga pink na ito, na nagagalit kay Risa, nagagalit kayo kasi tinamaan yung video games ninyo. Pero ang daming kabobohan ni Risa in the past, in which alam na alam namin yan, nga nakikinig kasi hindi kayo yung natatamaan ng kabobohan niya Ayan, okay. Ituloy ko na raw ang kwento sa kaparangan kung tatakbo si Lenny. Kasi nga, grabe yung backlash kay Risa Ontiveros because, di ba, minay na nga niya yung investigation dun sa nangyaring bang sa Tacloban City. So, siya yung mamumuno sa hearing sa July 1. Isa sa mga gusto niyang imbitahan is yung developer ng isang gaming app, yung Gorebox. So, ngayon, tumanggi yung developer. So, ayaw niya mag-join and things like that. And I think everything went south nung dinouble down ni Auntie Morisa yung refusal ng developer ng Gorebox. Humingi pa siya ng tulong sa German Embassy na parang, please, tulungan niyo ako na mapapunta dito sa Pilipinas or mapa-join ng hearing yung developer, things like that. And then, meron siyang open statement to all the foreign developers ng mga games operating in the Philippines na, kailangan yung responde. Strongly worded kasi yung sinabi ni Risa doon. And if I may read, her statement, any developer or online company that wants to operate here, profit from Filipino users, and reach Filipino children must respect our laws and our institutions. This should be bare minimum for them to do business here. Kung ayaw nilang kilalanin, mananagot rin sila. I mean, you are inviting the game developer because you said you wanted to ask certain questions. So, hindi mo, kasi si Risa naman mismo yung nagsabi na hindi ko naman siya ini-invite para sisihin or impute sa kanya yung kasalanan, kineso. Meron lang akong mga gustong itanong. Ganon. Pero, nung tinanggihan siya, yun yung naging reply ni Auntie Morisa na parang, mananagot kayo, kineso, ganyan. Parang, dude, para saan yung pananakot? Parang may pa-stern warning. 'Di ba? Bakit may pa-stern warning? So ngayon, na-high blood ngayon yung mga gamers. Alam niyo naman ang mga gamers, 'di ba? Parang kantiin niyo na lahat sa buhay nila. Pero wag mong kakantiin yung video games nila, 'di ba? So ang daming na-frustrate. And maraming mga gamer, by the way, props dun sa mga gamers na nag-react doon sa sinabi ni Risa Ontiveros, kasi nananarget na naman si Auntie Morisa just like what she did to Alice Guo, to PRRD, di ba? Yung parang galit na galit yung mga gamers. And I think Gloco Gaming, he articulated his points really, really well. Yung sinabi niya parang, ba't naman yung gaming yung sisisihin mo? Diba? Parang, you want to prevent the bang in school environment. Pagkatapos na sisisihin mo, video games. Parang, you can get what you want without harassing or requiring the developer to be in your hearing. Yun yung pinopoint out ni Kasi parang ang sinasabi nung gamer nga na yun, ni Gloco, is that nakakahiya kasi na paaatinin nyo yan sa Senate hearing. Hello, meron kaming entire community ng online gamers sa buong mundo. Pagkatapos maririnig nila na sa Pilipinas, ginaganito yung mga game developer. So, syempre, it's an entire different universe yung online gaming na yan So, they find it really embarrassing. They find it really inappropriate for that to be done. Because what they felt is that yung mga gamer nga, which I agree, for most part. For most part, I agree na tama naman sila na
makukuha nyo yung gusto mo sa investigation tungkol dito sa beng-beng-bengan sa school sa Tacloban nang hindi mo naiistorbohin yung game developer. 'Di ba? Pwede naman yun Pwede naman yun. Ngayon, okay, sa totoo lang, Risa inviting the game developer is an okay, parang hindi siya outstanding, hindi siya kumbaga parang hindi naman yan yung key piece para dun sa investigation mo on the issue sa hearing na gagawin mo sa July 1. Hindi naman yan yung key piece. Okay, pero sige, gusto mong imbitahan yung game developer, fine. Okay. Nung tumanggi na, dapat you should have stopped na parang okay na I'm disappointed that I just want to ask certain question, or pwede naman niyang sabihin na hindi, susulatan ko na lang siya for the question, and then the game developer can reply via in writing or whatever question that she wanted to ask. I think ang naging problema kasi dito when Risa started issuing warning on the game developer, kasi parang anong nangyari? Wow, forceful si ate. Forceful talaga. 'Di ba? Batas na ang ate ko. So, galit na galit nga yung mga gamer. So, bad trip yung mga gamer. And the gamers sound like, syempre mga gamer, wala namang pakialam talaga yan sa politics 'di ba? Many of them, wala naman talagang pakialam sa politics. So, ngayon, edi babad trip sila na parang ano ba naman to? May isang gamer, I posted the screenshot of the video of that guy. Nairita rin siya kasi sabi niya ganoon, ano ba naman to? Just because kumbaga parang ang pinopoint niya is dahil nagsalita si Risa Ontiveros na baka kaya nagkaroon ng bengbengan dun sa school environment dahil sa mga video games, and then kailangan daw niya i-explain sa mom niya. Syempre gamer din siya. So parang kailangan niya explain to sa mom niya, and he find it too taxing and too frustrating na mag-explain sa nanay niya just because sinabi ni Risa. So, ano yung point dito? Dinignify ni Risa yung issue na kaya nagkaroon ng ganong insidente sa Tacloban is because of video games. And he find it ridiculous to explain it sa parent niya na ganon ang sitwasyon. Miss Joey laman ng bash si Risa sa gaming platform kung alam nyo lang, sabi ni Apollo. And yung mga nagsasalita na I think mga prominent talaga sila sa respected sila sa online gaming community. Dito lang tayo para hindi sumasabog yung ilaw. Ayan. So makita nyo ang kagandahan ko ng buong buo. Ayan, mga pasaring ng gamers na ina-expect daw nila yung ganito, kabubuhan ko from Robin Bato. Pero least expected it daw from Risa. The disconnect talaga is real. What about violent songs? Yung mga gangster songs, ipapatawag din ba niya sila? Okay, now, so that's the first layer of our conversation today. So the first layer is that the gaming community is frustrated on Risa Ontiveros. And for most part, I agree with the gamers. Okay? Hindi naman yung video games yung magiging problema dito Kasi let's deep dive doon sa argument nila na video games is not the problem. And for most part, I agree. Because, at the end of the day, ang mga bata may parents. If they are going to be influenced by the video games, it means they can be influenced by just any other things na makikita nila sa buhay nila. So, it is not fair na sisihin mo na, kaya nagkaroon ng bangbangbangan dyan sa Tacloban, kaya nagkaroon ng ganun-ganun dyan is because of the video games. It is just so unfair to isolate specific influence and make it the root cause of the problem. Di ba parang ang convenient naman ng ganung explanation? Why it has to be debunked, okay? Because if the children is influenced by the video games, what about other bad things that they see every day? Kasi kung ganun kadali na ma-influence sa mga bata sa mga ganitong mga bagay, paano yung mga napapanood nila sa TV, sa prime time, na mga batukan, yung mga ganyan? Paano si Vice Ganda? Paano yung mga kabit-kabitan sa mga telenovela? Kasi kung matatakot ka na, may influence yung mga bata dyan sa mga video games na ganyan, there are just so many materials that are actually available to children. So, would you adopt the same kind of thinking doon sa mga bagay na yon doon sa video games? Diba, sasabihin nila, hindi, ba kasi yung video games, interactive kasi siya, etc., ganyan-ganyan. But, social media is also very interactive. And the materials is available in so many platforms. At the end of the day, the ones who's going to help their children
process information and understand information and sort information are the parents. 'Di ba? So parang, bakit hindi. Kaya nagkakaroon ng ganyan because of Duterte. He normalized the kinembulor, ganyan. Is Duterte the parents of your children? 'Di ba? It's just so weird, no, na especially yung pinaka-weird dito, yung mga galit na ayaw nilang tanggapin that the root cause of the problem doon sa Tacloban incident is video games, but they are very, very willing to accept that the reason why the younger generation is more violent is because of PRRD. Hindi pwede yung logic na yun eh. Kasi yung logic na yun relies on the fact na ayaw niyong tanggapin na yung video games influence the behavior of the children, pero tatanggapin ninyo na si PRRD influence the behavior of the children. Yung input ni PRRD and yung input ng video games can both be filtered by the parents and the children themselves. Diba? So, ibig sabihin, pagka si PRRD ang nagsalita, walang choice yung mga bata kundi sundin si PRRD. Pero, pag nilaro ng mga bata, yung mga violent na mga online games, it is not going to affect the children. You see the faulty reasoning of the yung ibang mga DDH. Yung D'Angelo ba yun? Yung pinost ko yun sa Facebook na parang yun yung argument niya. Ang argument niya is sabi, PRRD normalized violence during his term. Now tell me why it's about gaming. And this is just faulty argument. 'Di ba? Wow talaga. So ibig sabihin pag si PRRD rekta, walang choice yung mga bata kundi sundin. Pero pagka video games, ang nag-influence sa mga bata, hindi yun kasalanan ng video games. Both input can be filtered by proper parenting and proper processing of information ng receiver ng information. 'Di ba? Pero inappropriate, improper na pag-distinguish dun sa parehas na input na yun. What gives? 'Di ba? To me, incentive plays a critical role here. Pero video game to the center of the topic. Hello? Ayun. Okay. Now, sa part naman ng mga nagsasabi na hindi kasi merong effect, merong ganyan. Sabihin na natin na meron, Sabihin na, I would say na merong input kasi yan yung mga violent video games na yan. Input yan sa isip ng mga bata. Okay? So that means in one way or another, it may or may not have direct influence dun sa behavior ng mga bata. But it is on the same footing dun sa lahat ng input na pwedeng malagay doon sa isip ng mga bata. So, hindi mo po pwedeng i-isolate lang yung video games dito. Yun yung mali, na i-isolate mo na video games lang ang pwedeng magkaroon ng influence sa mga bata. Because it could be any other thing. Lahat na lang kasi ng violence nakakabit kay PRRD according sa mga ngakampwet. Default na yan sa kanila. Ultimo, drugs and sex, ikakabit kay Digong. Pag ganyan, alam mong ampaw ang utak nila. Sabi ni Kid Wanderer. Sabi ni Julian's World, mas madali sana ang buhay ng parents kung dati pa may limitation na ang SOCMED, games for minors, etc. Sabi ni Kuyang Ignis, merong effect pero wala nang pumipigil na takot sa mga bata ngayon. Kumpara mo sa mga gamer na millennials na may takot sa magulang. Correct. There are so many things, There are so many factors here. So kaya nga parang, bakit nagdo-double down si Auntie Morisa sa video games? 'Di ba? Bakit nagdo-double down? Sobrang inappropriate, sobrang mali. Okay. Ngayon, may mga nagtatanggol kay Risa na nagsasabi, hindi, may point siya kasi may influence, keneso. Well, sa akin, bala kayo dyan. Kayo mag-explain dun sa mga gamers. Na galit sa inyo. Which most of them are kakampings. O bala kayo mag-away dyan, tangkin, hearing niyo yan. Diba? Sabi nila, hindi kasi may point naman, kasi ganito, ganyan. Whatever. Bala kayong magdebate ng mga gamers na galit sa ginagawa ni Risa. Diba? Kami, ina-expect naman namin magiging comedy yan eh. Wala mo kaming inaasahan dyan sa investigation ni Risa Ontiveros. O, di bala kayo magkagulo dyan. Manonood lang kami dito, pagtatawanan lang namin kayo. Kami, matagal na namin alam na tanga si Risa.
'Diba? Matagal na namin alam na hindi siya ganun ka-bright as a legislator. 'Diba? So, bala kayo, magtalo kayo dyan. Risa is doing us a favor. She's the reason why Gen Z are leaning towards DDS. That's true, nice. Ayan. Okay. So anyway, eto na, tatapusin ko na yung kwento tungkol kay Mama Lenny. So ngayon, eto na nga. Because of what's going on, because of the huge backlash na nararanasan ni Auntie Morisa, because of her position dito nga sa online gaming, etc., etc. Which I don't think she's aware, no? She's fully aware na parang na in the guise of magpa-hardcore siya dahil gusto niya magtunog matapang. Na out of touch siya at lalong napipikon yung mga gamers sa kanya. And hindi siya aware na yun yung nagpapapikon dun sa mga gamers sa kanya, pagdo-double down niya sa online, sa video games. Nakatikim si Risa ng malaking backlash. From what I've heard, phones are ringing right now. Kasi si Risa back yan by Ronald Llamas eh. Diba? Tingnan nyo, si Ronald Llamas, ang bata ni Ronald Llamas eh si Lovely. Si Lovely yung pangit. Diba? Si Lovely, ano ba ang apelido niya? Granada. Di ba, very Risa yung mga yan. Si Risa ang president na nagiging. Si Lovely is a vlogger na supported ni Ronald Llamas. Si Ronald Llamas, Risa talaga yung sinusuportahan niya ng bonggang-bongga. I feel that gusto talaga ni Risa na patunayan na pwede siyang mag-consolidate ng mga supporters. Ang problem, she's falling apart. I think binibigyan talaga si Risa ng ng opportunity na, sige Risa, tingnan natin kung kaya mong mag-rally ng taong bayan, ng mga botante. Tingnan natin kung kaya mong mag-rally ng mga botante. Di kung kaya mo, di go. 'Di ba? Kung kaya mong mag-rally ng mga botante, di sige, 'di ba? Baka pagbigyan ka na maging standard bearer. But I think because of what's happening right now, instead of getting more people to support her, she's losing the gaming community. Yung gaming community, maraming silent kakamping dyan. Pinuin mo, yung mga non-political na mga nasa gaming community, they are talking about this. And when they talk about the anti-video game narrative, they were talking against it without reservation. Kalit talaga sila, 'di ba? Sabi ni Romy Ray, Ate Joey, I'm a gamer myself. Sa totoo lang, ito ang pinaka-idiot na reason they created. Talaga, video games, ilang violent video games ang nilaro ko, pero I turned out fine naman. Correct! Kasi parang, they want to make it appear that there is a direct correlation between the violent video games and the behavior of an individual. So yun nakakatawa. Kahit yung tiyahin ko na isang DDH, hindi boboto si Risa as president, wala daw bang ibang choice? Sabi ni Julia, di naman online gaming lang ang dahilan ng pag-beng-beng dun sa school. Baka di naasikaso ng mga magulang, yung dalawa na namaril. Correct. And sa totoo lang, what I wanted to, there are so many viable factors like bullying, parenting, school policy, government support on public school education. These are the viable factors kung na nakaapekto doon sa. And there's one thing that was also parang raised after the incident na 1 kilometer lang daw yung layo ng police station doon sa school. Yet it took 2 hours for the police to respond. The disaster could have been averted had there been an immediate response from the police. So that is something that we also have to look at. Ang dami. So ba't ka nagdo-double down sa video games? 2 bloody hours is wild, sabi ni Kaya. Yun yung mga lumalabas sa sa news blaming the video games about it. Hindi kasi masyadong violent. Wow, talaga ba? Paano yung mga pelikula, yung mga zombie films? 'Di ba? Yun nga, mas violent yan kasi kinakain yung tao 'Di ba? So, does that mean that people would be people who love zombie movies would tend to be cannibalistic? Diba? Hindi naman ganun. It doesn't follow. So, parang ridiculous talaga to parang double down on the issue of video games and masyadong stretch. And
tama yung nagsabi dito kanina na meron kasing incessant need na yung mga kagaya ng yung mga politics ni Risa. They want to create a narrative where you have to blame something or someone. And pagdating dito sa problema na to, yung convenient explanation would be the video games. But of course, the online gaming community is pushing back hard. Ibaba ni Mama Risa yung mga online games pero yung Pigo wala siyang pake. Di ba lang malunod sa sugal ang mga tao? Okay, let me just enumerate yung mga narrative ni Risa Ontiveros that are not very bright. Huwag tayo mag-start dun sa mga anti-Duterte narrative niya. Remember what she did noong nang bogs tong si Aura sa poblasyon? Na pinagtanggol niya ng bonggang-bongga si Aura and sabi pa niya kay Aura, Aura was an unarmed woman. At gumawa na siya ng posisyon na si Aura ang biktima and things like that. And then it turned out that there was indeed an altercation between Aura and another guy. And it looks like it was Aura who was in the wrong. Di sa sitwasyon na yan. Kasi sinasabi ni Aura na parang, ay, sige nga, barin mo nga yung pantalon mo. Gusto kong makita yung talong mo, di ba? Risa did not apologize. What Risa did to Alice Guo and to China at the same time was actually very, and to Pogo, di ba? Ginawa niya kay Alice Guo, okay? Sinira niya yung buhay ni Alice Guo, nag-investigate siya, and then, hindi naman yan Pilipino, hindi naman yan Kineso, ganyan, etc., etc. Considering that Alice Guo was already, she has a mandate from people, But anyway, pinadisqualify niya hanggang sa natanggal sa pagka-mayor si Alice Guo. Ngayon si Alice Guo, nakakulong siya sa Women's Correctional. Sinabihang Chinese spy siya. Basically trashing China in the course of the investigation that she did. And saying na, nagano kasi siya, Pogo, galit-galit ako sa Pogo, Kineso, ganyan. The inconsistency there is, inimbestigahan mo si Alice Guo, sabi mo hindi siya Pilipino, Chinese siya. Okay, huwag tayo magaguhan dito, Risa. Kasi kung gagawin mo yan kay Alice Guo, gawin mo rin yan kay Win Gatchalian. Ba't di mo magawa kay Win Gatchalian? Pa-check mo rin yung birth certificate ni Win Gatchalian at nung tatay ni Win Gatchalian. At i-trace mo how Win Gatchalian obtained his citizenship. Diba? Kasi ito, sitting senator Yung sitting mayor nga, ginawa mo yan. Ba't di mo ginawa sa sitting senator? Pag ginawa yan ni Risa Ontiveros, bibilib ako sa kanya. Pero, kung hindi niya gagawin, wala, tayo ko. Diba? Hindi ka consistent. Diba? Kasi yun yung problem ko kay Risa Hindi siya consistent sa mga pinaglalaban niya. Dinala pa niya sa usaping Chinese spy. Was there any proof? Yeah, and kay Gibo. Gawin yan dapat ni Risa Ontiveros, kay Win Gatchalian, kay Gibo Teodoro, at kay Erwin Tulfo. O hindi mo kaya yung mga yan kasi mga malalaking tao. Ang kaya mo lang si Alice Guo. O pagkatapos, ang nakakatawa dito, dati inaaway-away ni Risa Ontiveros si William Gatchalian, na tatay ni Win Gatchalian. O pagkatapos ngayon, nilalaban niya na, hindi, the best Senate President is Win Gatchalian, diba? So, may inconsistency talaga dito sa mga business ni Risa Ontiveros. And we were talking about it even before. Nung wala pa yung issue ng kabubuhan niya sa video games, pinag-uusapan na namin to. Okay, now, let's go to the Pogo issue. The whole Alice Guo brouhaha is rooted doon sa problem ni Risa Ontiveros on Pogo. Sugal daw, nakakasama, ganyan-ganyan, hindi maganda, etc., etc. Ganon, and she tried to justify na, hindi kasi itong mga Pogo, is, baka it facilitate yung pag-spy sa Pilipinas, etc., etc. Bagay, yung mga issue ni Risa Ontiveros noon Ano yung naging result ng investigation niya tungkol dyan sa Chinese spy na yan? Wala siyang output on that matter. Ngayon, pagdating dun sa Pogo issue, galit na galit si Risa. Pinatigil ang Pogo with the support of Malacanang, but the inland gaming wherein Pilipino ang mga sugarol, hindi naman siya nagpa-investigate ng 18 months about it. Why? So, you see the inconsistency of Risa Ontiveros here. Ngayon, mga nagsasabi na merong mga DDH na nagsasabi, hindi lang kami agree dito kay Risa Ontiveros dito sa online gaming, pero we support her on other things.
Wala man nag-e-expect sa inyo na iiwanan nyo si Risa Ontiveros. Kaya nga kayo nasasabihang engot eh. Kasi alam namin, nasusuportahan nyo pa rin siya. Dahil hindi nyo naman nakita yung ibang inconsistency ni Risa Ontiveros. Ang nakikita nyo lang, itong online gaming kasi tinamaan kayo.